Ang selective po kayo, noong panahon ng inyong tatay, inupuan lahat ng mga kaso sa ombudsman kasi appointee niya yung ombudsman, si Martires. Pero ngayon, halong katin yung lahat ni Boying Rimulya. O, diba? Pero si Martin Romualdez, tingnan ninyo. Kalma lang, mga kababayan. At matapang niyang hinarap yung ICI. Wala kang makitang masama sa kanyang marinig na masama sa kanyang mga statements. Nang interviewin po, pinelcam pa niya yung investigasyon ng ICI. At sabi niya, magko-cooperate siya. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Nagpa-press con kahapon si Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte, yung ating gobyerno daw selective on corruption probe. Kaya po kinontra ng Palasyo Malacanang kasi hindi pa po totoo. Bakit niya naman na Mr. Maravillas hindi totoo? Si Martin Romualdez nga kahapon pinarap sa ICI. At si Martin Romualdez po, kasama sa immigration lookout. Number 1 siya sa immigration lookout. Number 2 si Chis Escudero. Ha? DOJ case lookout order versus Escudero Romualdez, others tag in flood control mesh. Yan. So baseless po ang mga pinagsasabi ni Sara Duterte, kung ano-anong pinagsasabi po. Pero si Martin Romualdez talagang unbothered. Siya ang totoong unbothered, confident siya mga kababayan. Kasi alam niya na wala siyang kasalanan. Pag walang kasalanan po, hindi umiiwas sa investigasyon. Kalma lang siya. Kaya sabi ng Palasyo Malacanang, baseless niya yung mga pinagsasabi ni Sara. Sabi ka, di ba? Basag na naman po yung kasinungalingan ni Sara Duterte. Mahilig man turo ng ibang tao. Si Martin Romualdez po, hindi nang tuturo ng kung sino-sino. Kung di, yung mga inaakusa sa kanya, isa-isa niyang sinasagot. O ito pa si best friend ni Sara, si Amy Marcos. Naniwala din sa pinakalat na fake news ni Pulong Duterte na sabi, si Martin Romualdez daw gagawing state witness. Walang ganun po. Pari-pareha sila po ng narrative, paninira kay Martin Romualdez, pati yung pinsan mismo ni Martina si Amy Marcos. Pakinggan natin. Ano ba naman sila? Yung mga dapat state witness, hindi yung pinaka-guilty. Ano ba naman yan? Talaga naman na tinutumbok ng sangkatutak na ebidensya na sa Kongreso nagmula ang iba't ibang kalokohan. Kaya kinakailangan suriin natin maigi, pambihira naman, magbibidabidahan pa ngayon. May mensahe kayo sa ICI? Sorry? Mensahe kayo sa ICI? Ay, hindi ako nakikialam dyan, independent daw sila. Si Romualdez, kung utusan siya ng ICI. Wala namang problema yung SALN. Ang tanong, totoo ba yun? Pati yung sali ni Martin Romualdez, pinagdududahan. Baka gawain niya kasi. Hindi ko alam. Panibagong script po yan. Parang Korean telenovela. Bagong plot twist. Wag muna tayo lumundag. Sa mga hindi mataas ang expectation nyo na may magagawa yung ICI to address yung flood. Yan, naniniwala ko sa mga members ng ICI. Huwag lang tayo magpaandal sa kung ano-anong gimmick dyan. Yung sinasabi, yung nagsimula daw sa Congress, malinaw po yung BICAM report. Ang nakapirma si Chis Escudero, wala man siyang sinasabi tungkol kay Chis kasi kakampi niya sa minority ng Senado. Iyan ang malinaw na selective justice. Di ba? Pagkakampi, walang statement si Amy Marcos. Malinaw po ang pirma sa walang Martin Romualdez dito, mga kababayan. Sa mga nakapirma sa BICAM report, ang nakapirma, walang pangalan dyan si Martin. Ang nakapirma at may pangalan, si Chis Escudero. Tapos ituturo niya yung Congress. Traditionally po, ang speaker, hindi man po kasama sa BICAM, pati yung Senate President. Pero ngayon, ang ialam si Chis Escudero. Kung bakit, baka may relasyon mga kababayan sa plano niya sa 2028.
Kaya ganon, matindi yung insertions. 142 billion yung insertions. Kaya nagmalinaw po sa BICAM report. Tapos sasabihin ni Sara, selective on corruption probe daw ang gobyerno. Ang selective po, kayo, noong panahon ng inyong tatay, inupuan lahat ng mga kaso sa ombudsman kasi appointee niya yung ombudsman, si Martires. Pero ngayon, halong katin yun lahat ni Boying Rimulya. O, diba? Pero si Martin Romualdez, tingnan ninyo. Kalma lang, mga kababayan. At matapang niyang hinarap yung ICI. Wala kang makitang masama sa kanyang marinig na masama sa kanyang mga statements. Nang interviewin po, pinelcam pa niya yung investigasyon ng ICI. At sabi niya, magko-cooperate siya. Yan o, sabi rito, Romualdez at the ICI, I will fully cooperate and help uncover the truth. I'm here to cooperate fully and help uncover the truth. Wala akong tinatago at walang dapat itago. At the end of the day, sabi po niya, it is evidence, not political noise or unfounded accusations that will reveal what really happened. My presence here reflects my commitment to state the truth and not allow politics to prevail. Hindi siya nagtago, mga kababayan, kahit may immigration lookout na pinalabas sa kanya. Number 1 siyang nilagay sa immigration lookout. Di ba? Hindi siya tulad ng testigo ni Marcoleta. Hindi na nagpakita sa DOJ matapos na implicate si Martin Romualdez at saka mabuking yung kanyang affidavit na piki pala yung notaryo. Hindi na nagpakita. Ang ibig sabihin nun, may tinatago. Pero yung tinuturo niya na sabi tumanggap ng mali-malitang pera, hindi po nagtatago. Ano ang ibig sabihin nun? Walang itinatago, kaya hindi ito nagtatago. Di ba po? That's simple. So makikita ninyo si Martin Romualdez, mga kababayan. Kalma lang siya. Kasi confident siya. And clean before the ICI. Kasi kung sabi nga natin, mga kababayan, ang nagpaimbestiga nito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kinokonek nila si Martin sa ating Pangulo kasi pinsan. Gusto nilang idikdik si Martin para dumiretso sa ating Pangulo ang sisi. Ang gusto talaga nilang ipin down si PBBM. Hindi po siguro naman ang ating Pangulo magpapaimbestiga kung siya mismo may sala. Common sense po. Ako ang presidente at sangkot ako halimbawa sa mga anomalya. Bakit ako magpapaimbestiga? Di ba? Gagawin ba yon ng isang Pangulo na magpapaimbestiga para para makulong siya? Kaya nga po, malakas ang loob ng ating Pangulo na magpaimbestiga kasi alam niya na hindi siya sangkot. Hindi tulad ng previous administration, hindi nagpaimbestiga. Bakit hindi nagpaimbestiga? Pati yung sa Farmally na kakalkalin ngayon ni Boying Rimulya, Ombudsman Boying, hindi nagpaimbestiga at nang iniimbestiga ng Blue Ribbon ni dating Senador Gordon, pinagbantaan pa siya, pinagmumura si Gordon. Bakit? Talagang sangkot. Yan pag sangkot po, galit pag iniimbestiga. Hindi mo yan makita kay Martin. Kasi nga, hindi siya sangkot. Pati sa ating Pangulo, na siya, mga kababayan, ang mismong nag-lead, nag-expose ng anomalya sa flood control. Kung sangkot sa flood control anomalies, scam, ghost projects, ba't naman magsusuna pa yung ating Pangulo at magsasabing, maya naman kayo, sabay mga kababayan pa-imbestiga. Ano yon? Pati wakal? Common sense, mga kababayan. Tingnan mo si Sara, ayaw maimbestiga. Bakit ayaw maimbestiga? Alam nyo na ang sagot. At galit pag tinatanong. Hindi mo yun makita, mga kababayan, kay Martin Romualdez. Kalmado siya. Confident. Kasi po, clean. Ganon ang mga malinis. Hindi natatakot tanungin. Hindi nagagalit imbestigahan. At handa siyang mag-cooperate base sa kanyang mga nalalaman. So while others run to the Supreme Court, alam na ninyo kung sino yung tumakbo sa Supreme Court. Pasaklulo. Nagtago sa mga agencies ng ating gobyerno and send their minions to kill accountability. Si Martin Romualdez po did the exact opposite. At ng kabaliktaran,
sa ginawa ng mga, alam nyo na, Sara Duterte, baliktaran lahat ang ginagawa ni Martin. Ready siya to face the music. Inarap niya yung ICI investigation head-on at nagpasalamat pa siya sa imbitasyon ng ICI sa kanya. So makita nyo kahapon, he walked calmly, confidently, and with nothing to hide. Hindi siya umiiwas. Ganon kasi po ang natura na reaksyon ng isang tao. Matapang, totoong matapang pag wala kang tinatago. Hindi yung ang ginagawa, magsasabing, I want a bloodbath. Ano nangyari sa bloodbath? Pinatulog na, mga kababayan ng Senado, forthwith yung impeachment case. You see, iba yung ginagawa sa sinasabi. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Pati ng kanyang mga kaalyado sa Senado. Nakita ninyo yung mga kaalyado ni Martin Romualdez sa Congress? Gumalaw ba? Iba hindi. Pinabayaan si Martin ang umarap. Si Martin ayaw niyang madamay pati yung Congress. Kaya nag-resign siya bilang speaker. Ganon ang ginawa ni Martin na never pa na ginawa ng mga kaalyado ni Sara. What about yung mga senador, Duterte senators na nasabit? Nag-resign? Di ba hindi? So malabo, mga kababayan. Nakikita ninyo, yung iba, they keep running from the truth. Pero si Martin, hinaharap niya head-on. Yan ang totoong maisog po. Hindi yung maisog na matalaw. Maisog daw, sabay takbo. So makikita ninyo ang contrast kay Martin Romualdez with Sara Duterte. Nang i-akusa si Martin Romualdez, binanggit yung pangalan sa investigasyon, never siya na nagpa-preskon. Di ba? Wala siyang pa-preskon para magpaawa. Hindi siya tumakbo sa kanyang abogado, nagpa-lawyer para ma-delay yung proseso. Wala. Anong ginawa niya? Pumunta siya, mga kababayan, nang imbitahin siya ng ICI. Umupo sa harapan ng mga taga-ICI at sinagot yung mga tanong. Nanumpa. Walang resistance na hindi ako niya susumpa. May naaalala kayong pinapasumpa sa Kongres? Ayaw sumumpa. Kasumpa-sumpa kasi yung kanyang mga ginagawa. So makikita ninyo ang pagrespeto ni Martin pag sa ilalim niya sa accountability. He showed what accountability looks like. Ganon. Yung iba kasi, mga kababayan, pag tinamaan ng investigasyon, nagiging allergic sa katotohanan. Imbes na sagutin yung mga tanong head-on, punta siya sa presscon, ay yung mga nagtatanong, kakampi niyang mga reporters. Magtanong ka pa niya, galingan niya ako sa malayo pa, pagkatapos hindi ka pa magtatanong. May narinig kayong ganun kahapon sa presscon? Pinagsasabihan yung reporter na magtanongan niya kayo. Kasi may script yung tanong. Mana sa tatay, oh. Maghanap tayo ng hindi ko siya narinig nagtanong. May tanong ka, ma'am? Please, ma'am, magtanong ka, ma'am, please. Ma'am, ikaw ma'am, wala kang tanong sa akin, ma'am. Ang layo ng biyahe namin lahat ng yan nilabot, tapos wala kang tanong sa amin. Magtanong ka, ma'am. Gustong-gusto niyang tinatanong ng mga reporters kasi yung mga reporters na nagtatanong sa kanya, mga kakampi niya. Pero pag tinanong sa investigasyon, nagwawala po. Galit. Pero may isa nga po na, isang okasyon na nagtanong na yung media, sabi ni Sara Duterte, wala nang tanong-tanong. Ito. Tanong. Hopeless. Yan ang gusto nilang maging Pangulo. Malayong malayo sa pag-uugali, mga kababayan, ni Martin Romualdez. Napakakalmado. Welcome sa kanya yung mga pagtatanong ng ICI. Hindi siya tumakbo sa Supreme Court para hindi matanong. Ano ba pa? Whereas si Sara, anong ginawa? Nagtago behind technicalities. Pumunta ng Supreme Court.
Kita ninyo? Yan ang totoong may tinatago. Ayaw matuloy yung impeachment trial. You see? At hindi pa yan. Nakita ninyo yung subaybayan ninyo yung kwento. Yung kanyang loyal attack dog sa Senado, ginawa yung lahat para i-block po yung proceedings. Kita ninyo si Bato de la Rosa, nag-astang abogado, kaya ang bansag sa kanya, baturni. Anong ginawa? Kahit mali yung motion to dismiss, ginawa niya. Kasi daw siya guided ng Holy Spirit. Ganon nila sinalaula yung Senado. Pati yung Holy Spirit ginamit para mauto yung kanilang dati ng mga uto-utong followers. Anong ibig sabihin yan? Takot si Sara na matuloy yung trial. Pero never kay Martin Romualdez. Kalmado si Martin, pumunta doon sa ICI. At nagpalabas siya ng konting statement kasi tinanong siya ng media. At ang sabi niya, welcome sa akin na niya. At I will cooperate para ma-share ko sa kanila kung ano ang aking nalalaman. Ganon lang po. Wala kang marinig na atake na itinuro niya si Chis Escudero. Kahit si Escudero, malinaw, nakapirma. Narinig kayo sa bibig ni Martin Romualdez ng in-interview? Inanggit yung pangalan ni Chis Escudero. Di ba hindi? Si Chis Escudero, mga kababayan, nakapirma sa BICAM report. At maraming nagatuturo sa kanya. Una yung 142 billion pesos na budget insertions. Then yung inamin niya mismo, pero sabi niya legal daw, yung pagtanggap niya ng 30 million pesos na donation mula sa isang kontraktor. You see? At isa si Chis Escudero doon sa mga senador na nagtulong-tulong. Siya yung Senate President. Na imbis na forthwith trial shall forthwith proceed, naging forthwith archive. Binago pati yung kaulugan ng forthwith, hindi na immediately, kundi immediate dismissal pala yung nasa isip nila. Buti na lang, naharang ni Tito Sen, naging archive na lang. Ganon katindi itong mga kasabot ni Sara sa Senado. Sinira mismo yung institusyon. Kaya bumaba yung ratings ng Senado. Tapos, yung nagturo mga kababayan na surprise witness ni Marcoleta kay Martin Romualdez, biglang nag-disappear. After nasiraan po si Martin Romualdez, biglang nag-disappear. Hanggang ngayon, hindi na po nagpapakita. Makikita ninyo ang typical na style ng mga DDS. Ganon. So makikita ninyo ang pagkakaiba ni Martin Romualdez sa ni Sara. It is all about character. Ang pag-uugali po, ibang-iba. Si Martin refined po siya. May class. Palibasa nakapag-aral sa respetadong paaralan. May breeding at matalino. So ano na ngayon? Makikita natin ngayon, mga kababayan, na yung mga nag-aakusa kay Martin Romualdez, biglang naging tahimik. May iba ng kwento ngayon. Nagpa-press con siya, Iba na yung kwento niya ni Sara. So maybe they are confused, mga kababayan, or conveniently out of reach sila ngayon. Bakit ganon? Kasi nga po, they cannot stand on facts. Basag na basag kasi yung kanilang mga kasinungalingan. Tahimik muna sila ngayon. Out of reach na po yung testigo ni Marcoleta. So si Martin Romualdez continues to cooperate openly. And in fact, sa interview po kahapon, pag pinatawag daw siya uli, willing siya na mag-attend. At kung hilingin ng ICI yung kanyang salin, willing siya na buksan yung kanyang salin. Bakit po? Because truth does not tremble with scrutiny or under scrutiny. Truth does not tremble under scrutiny. Pag-awak mo yung totoo, wala kang tinatago, bakit ka matatakot? Siya mismo yung nagsabi. Pag ni-request ng ICI yung aking salin, willingly isi-share niya. Ipapublish niya yung kanyang salin. Tapos binigyan na naman ng pagduda ni Amy Marcos. Sanaan niya totoo. Kung totooan niya yung laman. You see? So makikita ninyo, mga kababayan, any political climate na puno ng excuses and escape artist, si Martin Romualdez po, pinili niya to face the music na magpaliwanag sa presinto.
Tulad ng sinabi niya, sa presinto ka na niya magpaliwanag. Yun ang ginawa niya. Sa presinto, sa ICI. Ganon. Wala siyang final na namang petisyon para i-block an investigation. Hindi siya tumakas. Hinarap niya, matapang niyang hinarap yung ICI. At kalmado. He did not fake. Simple lang ang kanyang sinabi. Imbestigahan ninyo anya ako. Welcome ang investigasyon sa akin. Walang ganon sa mga Duterte po. Pag sinabing imbestigahan, nagwawala agad. Kung ano-anong pinagsasabi. Tulad ng sinabi ni Boyeng Rimulya, ombudsman, na bubulat-latin yung sali ni Sara. Kung ano-anong pinagsasabi. Sabi ni Sara, latlatin mo na muna niya yung aso ng anak mo. Sabay turo kay Boyeng Rimulya. Bakit ganon mag-behave si Martin? Wala man kasi siyang kaso. Walang ebidensya laban sa kanya. Walang mga dokumento. Ang makikita mo sa papel na may pirma, si Chis Escudero. Sa Bicam report po, malinaw ang paper trail po. Nasa kay Chis Escudero. Yung nag-akusa, mga kababayan kay Martin Romualdez, yun pala yung may pirma. Nakita na ninyo? Kung sino yung may pirma at may pangalan, dapat nga hindi siya member ng Bicam, si Chis Escudero, biglang sumama sa Bicam. Ayan tuloy. Si Martin hindi kasama. Kasi traditionally po, hindi man dapat kasama ang speaker at saka Senate President. Pero talagang nangialam nangialam sa Bicam, itong si Chis Escudero. Pagkatapos, ituturo niya si Martin. Ano yun? So, makikita nyo ang pagkakaiba. No corruption, no signed order, no paper trail kay Martin Romualdez. Anong mayroon lang sa kanila? Manufactured noise laban kay Martin. Yan ang makikita natin. So makikita natin mga kababayan, sa panahon, in a time of cowards, hiding behind lawyers, hindi lang sa mga abogado nagtatago, kundi pati sa mga trolls sa social media, may isang tao po. There is a man, walk straight into the truth. Sino po? Si Martin Romualdez. Kalmado lang, under fire. Yan ang leader. Honest under oath, untouched by lies. Kita na ninyo ang pagkakaiba ni Martin Romualdez kay Sara Duterte. No wonder, insecure sila kay Martin Romualdez. Kaya pilit nilang sinisiraan. Pilit nilang dinidikdik. Insecure kasi sila sa 2028 election. Sabi nila, wala daw sinabi si Martin Romualdez. Bakit iniintindi ninyo? Bakit pinapansin ninyo? Bakit bukang bibig ninyo si Martin? Dapat hindi ninyo pinagpapansin si Martin Romualdez kung totoong walang sinabi si Martin at malabo ang kanyang pagkatao na maging pangunahing contender. Halimbawa man, makaisip si Martin. Bakit ngayon pa lang gusto ninyong durugin? Kailang hindi man po ninyo madudurog yung isang tao tulad ni President Bongbong Marcos na siniraan ng siniraan, landslide tuloy. Salamat na lang si Sara na kasakay kay PBBM, nakakuha ng 32 million kasi 31 million mga supporters ng ating Pangulo. Kaya nag-32 million siya. Kaya lang nangawala na lahat. Kaya hindi sila makapagsagawa ng people power. Yung 32 million ni Sara, naging 50 millions na lang. Nagsagawa ng people power noong October 12, 50 lang yung dumating. The rest, mga bangaw. Yung leader pa, may saltik.